Good day, everyone. Welcome to our Swim Squad Weekly Interactive Meeting. Ito nga pala si Pastor Shadrach Escalona, your life coach today. Ngayon po, we will talk about integrity. We are now in week 17. Napaka-importante po, napaka-ganda po ng ating topic ngayon because we will talk about integrity. Bilang isang public servant, bilang isang PNP personnel, bilang isang leader, you must have the integrity. Even po ang ating law, sa law po ng isa sa mga batas sa Philippines, that meron pong provision, RA 6713, and nagsasabi po that bilang isang public servant, we will not or you will not involve sa mga bagay na illegal or mga corruption or anything that na dishonest. Not because nasa law siya, not because you are a public servant, kahit kung tingnan po natin ang integrity po, kahit hindi siya nasa batas, we have to stand for what is right. Ibig kong sabihin po, bilang isang tao, ang integridad po ng isang tao ay napaka-importante. Hindi po nag-speak sa ating profession, hindi po nag-speak dahil po police po kayo, hindi po nag-speak because you're a leader, but because it's part of our pagiging tao that we have to stand for what is right. Or sinasabi po natin na we have to be honest. 'Di ba? Yan po yung tinuturo natin sa mga bata nung mga maliliit pa sila. Tinuturuan natin sila kung paano maging honest. Kasi po napaka-importante yung isang tao that we stand for what is right. Honesty is the most important thing. And hindi natin kailangan po yung sa honesty po or integrity na meron pong may mag-utos sa atin or meron po yung nagsasabi po sa atin or meron pong law or batas or meron pong instruction. No, it's already in us that we have to have that integrity. Sabi po ng Proverbs chapter 10 verse 9, whoever walks in integrity walks securely, but he who makes his way crooked will be found out. Very, very clear po yung sinabi po dito sa Book of Proverbs. When we walk in integrity, yung buhay po natin, our life, our family, our name, we will be secure. We will not be worried about it. Hindi tayo magkaroon ng problema kung tayo ay lumalakad kung ano po yung tama. But if we are walking crooked, sometimes may mga bagay na ginagawa natin which is hindi naman siya maganda or sometimes ay may mga bagay na mga na mga ginagawa natin sa mga decision making natin that minsan illegal or merong mga bagay na hindi tama. Sometimes po hindi naman yung mga kasalanan po hindi naman natin maitago. And time will come po, it will be found out talaga, malalaman pa rin na mayroon tayong nagawa na hindi tama. So, it speak always on who we are. Yan po ibig sabihin po yun. So, alam ko naman po no, palagi kong tinatanong po ang mga kapulisan kung kamusta na po yung PNP personnel, kamusta na po yung mga kapulisan. Palaging sinasabi na talagang compare before, malayo na po yung narating ng mga kapulisan. Mas matuwid ngayon compare before. Mas marami yung nagsasabi na talagang mas marami na yung mga mabubuting pulis compare na hindi naman lahat perfect, meron pa rin po yung nagkakamali, meron pa rin nakagawa ng hindi tama, meron pa rin na involved sa mga illegal na bagay or meron pa rin na involved sa mga corruptions, but mas marami yung mga mas maayos na kapulisan. So
Sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 3, "The integrity of the upright guides them, but the crooked of the treacherous destroys them." Ibig sabihin po, sir and ma'am, kung tayo ay merong integrity, it always yung buhay po natin ay nasa ayos. It will guide us into the right way, right direction, na hindi po tayo mapahamak. Dito po yung sinabi, but the crooked na buhay talagang masisira. Talagang ipahamak po tayo. So napaka-importante po na bilang isang pulis, bilang sa serbisyo, na merong pong tama na direksyon yung buhay. May tamang purpose po. So, hindi natin hayaan na masira po yun sa mga bagay na makasira po ng ating buhay. Because integrity is very important. As a police, as a public servant, as a human being, we need to have integrity. And maitawagin po tayo ng public that we are a person of integrity. Na yung makikita po tayo ng ating mga subordinate, makikita po tayo ng mga ng community, ng tao na makapagsabi sila na this police, this person is a person of integrity. So meron tayong mga bagay that reminds us na ano po yung tao na meron integrity, a person of integrity. And number 1 po, does not make excuse or blame others for his shortcomings. Simple lang po ang ibig sabihin po dito. Lahat naman po tayo, possible po na magkaroon po tayong ng mga shortcomings or mistakes. But as a person of integrity, we have to take action na hindi natin i-blame sa iba, na hindi po natin ituro po sa iba, but we have to be responsible and we have to be accountable kung meron po tayong nagawa na hindi tama. We owe up to our own mistake and failures and we don't blame others. Ibig sabihin po, we have to be accountable, we have to be responsible, we have to take na tayo po yun, yung responsibility na yan. Hindi po natin i-blame yung mga kamalian po natin na ituro po natin sa iba. Or hindi natin itago. Hindi natin i-deny. But we have to accept it na meron tayong mga flaws, meron tayong mga weaknesses, meron tayong mga bagay na nagawa na hindi tama. So, that's a person of integrity. Ibig kong sabihin, kung merong mga tao nakatingin sa kanya, talagang napakagaling. But minsan, kung sa time na wala nang mata nakatingin sa kanya, talagang minsan po wala din, walang nagawa or kung ano-ano yung ginagawa. So, hindi po gano'n. Ibig sabihin, may nakatingin or walang may nakatingin, we have to be responsible sa isang bagay. So, yan po no, a person of integrity. Pangalawa po, have a proper moral standard. A person of integrity have a proper moral standard. So, anong ibig pong sabihin po ito? That we have to be morally upright. We have to have that life or buhay that talagang hindi po tayo namumuhay sa immoral na mga bagay. Since God is source of morality, the proper moral standard are based on His character. That's why meron po tayong Bible that guides us kung ano po yung tamang buhay na dapat meron po tayo. Even our law, ang batas ng Pilipinas po, it teach us na kung paano tayo mamumuhay na maayos. Hindi po yung buhay na nakasira ng ibang tao. Okay? So, the character of God revealed in His Word.
sa Bible po, makikita po natin kung ano po yung dapat na character na ipakita natin sa araw-araw natin na buhay. The God standard becomes our standard. Napakataas po yun, napakahirap po yun. Because yung standard ng God is holiness. The standard of God is righteousness. But we have to walk in His character. Ibig pong sabihin po doon na magkaroon po tayo ng Christ-like character. Yung buhay na maging blessing po tayo sa iba. I know po na we are not all perfect. Meron tayong mga kamalian. But we have to live a holy life. We have to live a righteous life. Makikita po natin yun sa mga desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. Marami tayong mga desisyon na dapat desisyonan. Minsan po doon po tayo napa-challenge. Kung minsan po meron mga desisyon na maka-compromise po tayo. Meron naman pong mga desisyon sa buhay that we become a blessing to other people. So ngayon po, ah, paano tayo mag-make decision na ayon po sa karakter ng Panginoon, ayon po sa righteousness ng ating Panginoon? We must learn the fear of the Lord. Diyan po tayo, yan po yung foundation po natin, yung basis po natin that we can uh, make a decision na tama, na holy, na righteous, na in God's standard, na magkaroon po tayong fear of the Lord. Hindi po yung takot tayo sa Lord na para nakakita po tayo ng multo or nakakita po tayo ng enkwentro. Hindi ganon. That the fear of the Lord, we must develop a healthy respect or reverence for God. Na meron po tayong respeto sa ating Panginoon. I know po, meron po tayong marami tayong mga religious na belief, iba-iba po tayong mga faith, but for sure that kung anong religion po kayo, you have that faith in God, di ba? You believe in God. So yan po yung ibig sabihin that we have to have that respect sa ating God. Okay? God's word must be effective. Makikita po sa ating puso, sa isipan, and sa konsensya po natin. So that it will influence our thoughts, our words, our actions, our attitude, even our character. Kung ano po yung mga bagay na ating ginagawa sa bawat araw, it will start from our heart, from our thoughts. Tingnan po natin yung ating sarili. Tingnan po natin yung sinasabi po natin na self natin. Kamusta na po ba yung ating sarili? We are in morality na tama po yung standard, or baka part of our life may mga bagay na hindi tama. So tingnan po natin yon. I-check po natin. Let's evaluate. You have to reflect sa sarili nyo po. Number 3, a person of integrity develop genuine humility. Ano po yung ibig sabihin po dito ng humility? As we journey our life, napaka-importante po ng humility. Natingnan po natin yung sarili natin na marami pa tayong dapat na bagay na dapat matutunan, na yung paa po natin, lagay pa rin po natin on the ground. So tama, that we have to check ourselves kung minsan po kasi kung tataas na yung pride po natin, minsan po kasi hindi natin makikita yung ating sarili na dapat pala na may i-improve, mai-develop, na dapat pala mayroon pong ayusin sa ating sarili. That is why that we have to humble ourselves so that makikita po natin kung anong mga bagay na dapat natin ayusin sa ating sarili. What you see is what you get, di ba? So, kung hindi tayo naging humble in our self, minsan po hindi natin nakikita yung ating sarili. We are not pretending to be someone. We are not. We just pretend to be somebody na hindi naman po tayo ganon. Alam niyo po, ang ibig kong sabihin po dito, tayo mga tao ay mga mabuting tao. Okay?
Lahat naman po tayo mayroong mga mabubuting puso. Minsan po nadala lang sa tukso, nadala lang po sa sirkumstansya, nadala lang po sa influence ng ibang tao, but alam ko po tayo lahat, we have this heart na punong-puno ng mabuti, that we can be a person of integrity. So hindi naman po tayo mga masasamang tao, but sometimes, yun na sabi ko kanina, we are just surrounded of influence na nasira po tayo. Ang ibig kong sabihin po dito, that we have to walk kung ano tayo. And which and because of that, and we know kung ano po yung ground po natin kasi tayo ay mga mabubuting tao. Be humble. Let's see kung ano po yung ating mga bagay na pwede i-improve, i-develop, or iayusin, or bilang tao na i-reflect natin ang sarili po natin, tingnan po natin kung saan po tayo dapat magbago. So, hindi tayo magbago kung hindi tayo maging humble. So, yan po no, a person of integrity develop genuine humility. Number 4 po, pang-apat, a person of integrity learns the wisdom of being personally accountable to others. Yan po, we are not a person po na nakatira lang po sa isang isla. So marami po tayo. So lahat po tayo, ibig sabihin, we have to be accountable sa bawat isa. As a person, we have to be accountable to others. So, we need wisdom. We need to have that relationship with other people. Yung buhay po natin, hindi po nakasira sa iba, but naging helpful pa po sa ibang tao. So, it takes other to bring out the best in us. And we all need accountability partner that serve as an encouragement and reality check. So, sir, napakahirap po, ma'am, napakahirap po kung tayo lang po mag-isa. So, ibig sabihin, tayo po as a person, we will be a blessing to other people, na maging accountable po tayo sa kanila. And then sila din, na yung mga ibang tao, that they will become a help, na minsan po sila po yung nakikita ng mga bagay na hindi natin nakita sa ating sarili. So, yan lang po, napaka-importante na magtulungan po tayo. Tulungan po natin yung sarili po natin, and tulungan din natin po yung ibang tao, so that they can also walk in integrity. Yan lang po yung ating topic ngayon. Napaka-importante. That the main goal po na tayo lahat dito sa Philippines, that we have to walk in integrity. Maraming salamat po. God bless everyone. Thank you so much.